Kamusta po mga katambay? Muli po, siyempre si Kamano po, dito po sa ating Tambayang Makabayang, komento ni Kamano. Ito po, nakakalungkot po sa sobra pong ngayon po, napakahirap po ang dinadanas natin sa ating bansa. Lalo po sa kahirapan po sa nagtataas ang bilihin at kawalan po ng trabaho, napakataas po ng inflation. Ito pa po, meron na naman po nakasuong na isang problema po ng ating mga kabayan, lalo po ng ating mga driver, lalo po sa NCR. Napakalaking problema po ito dahil yung kanila po mga prangkisa nanganganib na po na talagang hindi na ma-renew dahil doon po sa ginagawa po ng pamahalaan natin. Dito, matagal na po ito na-extend lang po na na-extend, di ba? Yung kanilang modernization na pagbabago po ng ating mga, lalo na mga jeep. Ito po, nasabay pa po. Talagang tututukan na po ng pamahalaan, nagbigay na po ng deadline ng ating pamahalaan hanggang April, hanggang katapusan na lang po ng Abril. Lalo po yung mga may sasakyan na talagang hindi umaayon sa panlasa ng gobyerno ngayon na talagang tatanggalin na po sila, mga tambay. Pero sa kabila ng kahirapan, isasabay pa sa kahirapan ng bansa, mga tambay. Kaya mag-aaklas po talaga ang mga Pilipino nito, lalo ang mga mahihirap nating driver na doon lang kumukuha ng source of income, mga tambay. Dahil kung mawawalan pa sila at itigil yung kanilang hanap buhay sa mahal ng bilihin, ano ang ipapakain nila ngayon sa kanilang pamilya? Yun lang ang alam nilang trabaho, mga tambay. Di ba? Painggan po natin ang mga kababayan nating mga driver at komentuhan po natin, mga katambay. Magkasanib puwersa uli ang mga transport group na Manibela at Piston para magsagawa ng transport strike sa Lunes, April 15. Ayon sa dalawang grupo, muli silang magtitipon sa University Avenue sa Diliman para sa caravan at saka tutungo sa Mindiola o sa EDSA Shrine. Nasa 80,000 hanggang 100,000 umano na mga miyembro ng dalawang grupo ang lalahok sa transport strike sa buong bansa. 2 araw silang magsasagawa ng tigil pasada habang ang natitirang araw ng Abril ay gugugulin sa pagsasagawa ng mga programa at kilos protesta upang tutulan ang Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Nanindigan naman ang Manibela at Piston na bibiyahe pa rin sila pagkatapos ng deadline ng franchise consolidation sa April 30. Tatakbo kami dahil ang sabi ng Kongreso, Kongreso lang ang pwedeng magtanggal sa aming mga prangkisa. Tatakbo at tatakbo kami kung huhulihin nyo kami. Kami na mismo ang lalapit sa inyo sa opisina ng LTO at LTFRB. Ibabalagbat namin dyan yung aming mga jeepney. Hindi ho kami natatakot na kayo ay manghuli sa amin. Kayo po ang matakot. Sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon, sinabi nitong wala na talagang extension ang deadline ng franchise consolidation. Nakasaad sa PUVMP na kapag hindi nakasama sa kooperatiba ang mga jeepney bago ang deadline, automatic na mapapasuna ang kanilang prangkisa at hindi na papayagan pang makapamasada. Iginiit naman ng Piston na kaysa palitan ng mga imported na modern jeep ang mga traditional na jeep, ay tulungan na lang ang mga local manufacturer na gumawa ng modernized unit dito sa bansa para makalikha ng trabaho para sa mga Pilipino. Suportahan po natin yung mga local industry, ang gawang Pilipino upang sa ganon hindi makapasok itong mga foreign investor na mga dayuhang minibus. Kapag ganyan ang sitwasyon, lilika ng maraming trabaho dito sa ating bansa. Yeah, may point din naman yung mga kababayan natin, mga tambay. Dahil nga naman, unang-una, sinabi nga nung huli, po pwede naman, magagaling ang ating mga kababayan, lalo mga Pilipino natin, lalo nga dyan sa mga sasakyan, di ba? Bakit nga naman hindi na lang sa bansa natin i-modernize at gumawa tayo ng mga modernong jeep? At least yung jeep na modelo na gagawin nila ayon dito sa kagustuhan ng gobyerno, gawang Pinoy at hindi mawawala yung traditional na sinasabi nating nasa history na po yan ng ating bansa. Yung ating pambansang sasakyan, jeep. Pwede naman pong i-model yan
at gawing mga air condition at pupuwede ring gawin sa Pilipinas, 'di ba? At isa pa, tama rin naman yung sabi, lilikha ng maraming trabaho sa ating mga kababayan, lalo yung ating mga mekaniko, napakarami sa Pilipinas, sa ating bansa. Ang mga mahuhusay na mga mekaniko at mga nag-a-assemble, ng mga lalo sa mga body shop, 'di ba? Mga sasakyan. Trabaho po 'yan, 'di ba? At yung sinasabi naman po na isa ring tinututulan nila, 'di ba? Dahil magpapasukan na po yung mga minibus na imported, manggagaling sa ibang bansa. Alam naman po natin pagka may mga ganyan na, you know, na transaksyon sa labas ng bansa, sabi nila di umano may kumikita. May kumikita daw po at meron pong corruption pagka may mga transaksyon di umano. Lalo yung mga may bidding di umano. Yan po ang sabi nila. Kaya nakakalungkot lang po. Kaya talagang mismo ang ating Pangulo, talagang seryoso po na talagang papasukin at i-moderize na lahat ang ating kajipan at talagang halos hindi na jeep ang forma ng ating mga sinasabing pambansang sasakyan ng Pilipinas na jeep. Magiging minibus na, mga tambay. Napapapalitan na po. Kaya hindi na po jeep ang magiging pangalan po niyan. Dahil puro imported na po ang papalit po. Kung yan po yung magtutuloy-tuloy, talagang papapasukin pa rin sa kooperatiba. Alam naman natin pagka kooperatiba, mahawaan ka rin ng gobyerno. Di umano, di ba? At syempre, yung iba nating mga kabayan na wala namang sapat na kakayahan bumili rin ng mga bagong sasakyan dahil hindi naman ligid sa atin ang presyo niyan. Napakamamahal po yan, lalo kung imported. Di ba? Paano yung mga operator natin na yun lang halos ang kanilang savings, yung kanilang sasakyan. Di ba? At hindi nila kaya. Sana man lang kung ang gobyerno natin talagang gustong tulungan din itong ating mga kababayan talagang 100% po na bigyan po nila ng unit, di ba? Na wala na ilalabas na pera ang ating mga driver sa NCR. At yung po huhulugan na lang ng ating mga kadriveran. Baka po pwede po sa kanila yon mga katamay. At yung hiling pa nila na isa pang sana mapagbigyan na buhayin at huwag tanggalin yung itsura ng jeep sa ating bansa. Yung jeep pa rin, pero gagawin mo siyang modelo na patataasin mo yung forma ng jeep na para ding minibus na po pwede kang tumayo sa loob at naka-air condition na nga, pero formang jeep pa rin. Mga katambay, hindi magiging formang banyaga ang ating jeep, di ba? Na nakasanayan natin ng ating mga ninunuan natin. Talagang yung jeep, yun na ang forma ng jeep. Babaguhin lang natin mga katambay kasi alam naman natin ngayon ang seguridad, di ba? Siyempre, di ba? Safety pa rin ang napaka-importante po sa atin, di ba? At kaya naman ng mga Pinoy yan. Sa tingin ni Kamano, kaya ng mga Pinoy yan. Yung mga ganyang klase, lalo pagdating lang sa jeep, napakatatalino at napakagaling ng ating mga Pinoy, lalo yung mga engineering natin at yung mga gagawa ng design na yan, mga katambay, di ba? Kaya lang, siyempre, lagi sinasabi ni Kamano, medyo wrong timing. Wrong timing po yung ginawa po ng pamahalaan dahil ngayon pa nila ipupush na talagang yung mga pagbabago sa kabila ng napakahirap na sitwasyon ng ating bansa ngayon sa kahirapan, di ba? Napakahirap, napakamahal ng bilihin, lalong bigas na pagkain mahirap, mga karne, kahit ano pang produkto, manok, isda, at kuryente, di ba? At gasolina, napakahirap na nga ng sitwasyon ng mga driver dahil napakamahal ng mga diesel, gasolina sa ating bansa. Tapos mawawalan pa sila bigla at gigipitin pa sa kanilang kakarampot na kinikita sa arsada, di ba? Nakakalungkot lang sa gobyerno. Kaya napakaraming dumarating na problema ang ating gobyerno ngayon, mga katambay. Ito po, alam naman natin ang Piston, itong grupo na ito, talagang ito po, nagrarally po ito, mga katambay. May mga samahan po ito. Kaya mga mahihirap pa rin maapektuhan ito pag ito po nagtigil pasada.
Dahil lang mahihirap po ang gumagamit ng mga sasakyan po, lalo mga jeep, di ba? Hindi naman ang mayayaman, hindi naman mga politiko. May mga sari-sariling sasakyan yan. Pati mga anak niyan, di ba? Kaya pangmahirap pa rin ang apekto ang mangyayari pong mga welga na gagawin po nitong grupo ng Piston, mga katambay. Kayo po mga katambay, ano po sa tingin nyo? Ang aksyon o tama ba ang aksyon ng gobyerno dito na ang Pangulo natin ay inaapura na talagang yung prangkisa ng ating mga operator mamumblema na hanggang April 30, mga katambay. Kayo po, pwede po tayo magkomento. Malaya po tayo magkomento dahil malayang bansa po tayo, mga katambay. Muli po, si Kamanong po, nag-iiwan po na siyempre, tis-tis lang. Makakabangon pa tayo muli. May pag-asa pa. Paalam. Bye-bye.